Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang malaking sakripisyo ang ginawa para may mabago ang kanilang buhay at magtagumpay. Dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Sa vlog natin ngayon, alam ko may excite kayo dahil ituturo ko, ibabahagi ko paano natin gagawin good feng shui ang ating mga tahanan. How can we achieve a good feng shui sa bawat tahanan natin? Kaya make sure tapusin at huwag palampasin ang vlog natin ito. Ngayon, tatalakayin natin kung paano mapapaganda ang feng shui ng ating mga tahanan. Una, alamin muna natin ano ang Qi. Kasi palagi niyo yung naririnig sa akin. Ang Qi ay ang mahalagang enerhiya na dumadaloy sa lahat ng nabubuhay na bagay. Sa Feng Shui, naglalayon tayong harnessin, ma-activate at balansehin ang Qi upang lumikha ng harmony na magdudulot ng pag-unlad. Saan at papaano naman hahanapin at gagamitin ang Qi? Ang Qi ay maaaring hanapin sa kalikasan tulad ng mga bundok, ilog at mga puno. Upang gamitin ang Qi, tukuyin ang mga pinagmulan ng enerhiya sa iyong tahanan at balansehin ang mga ito gamit ang mga teknik o kaalaman ng Feng Shui. Paano i-feng shui ang ating mga silid at espasyo sa pang-araw-araw na buhay? Upang maayos batay sa feng shui ang ating mga silid o tahanan sa pang-araw-araw, narito po ang gabay ko. Ilagay ang mga muebles tulad ng mga sofa o sala set sa command position. Sa command position, dapat ang mga uupo ay makikita nila ang main entrance o pintuan. Pangalawa, gawing maliwanag ang tahanan. Hayaan na makapasok ang liwanag mula sa araw at kung gabi naman, siguraduhin nakabukas ang mga ilaw at lagyan ng ilaw ang bawat sulok ng tahanan. Pangatlo, magdagdag ng mga halaman. Panoorin niyo po ang isa kong vlog tungkol sa mga lucky plants para sa gabay kung ano-anong mga halaman ang pwede niyong ipasok sa loob ng inyong mga tahanan. Pang-apat, iwasan ang mga kalat dahil dito namumugad ang mga negatibong enerhiya na maaaring magdulot ng kamalasan sa buhay at bahay. Panglima, gamitin ang mga nakakapagpakalmang mga kulay. Panoorin niyo po, every year, binibigay ko po sa YouTube channel natin ang mga lucky colors na pwede nyong gamitin gabay sa pagpili ng angkop na kulay na pwede nyong gamitin bilang pintura sa bawat silid o kulay ng mga kortina at mga accessories sa loob ng inyong tahanan. Ano ang hindi maganda para sa feng shui? Narito po ang mga dapat ninyong iwasan. Una na dyan, ang matatalim o sharp na mga sulok, sharp corners sa bahay. Ayon sa feng shui, ang mga sharp corners sa bahay ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya at maging sanhi ng mga problema sa buhay. Abangan ang paparating na vlog na ibabahagi ko sa inyo ang mga remedyo na maaaring gawin upang maiwasan ang mga sharp corners at maiwasan ang negatibong dulot nito sa bahay at sa buhay natin. Sunod ay ang makalat na lugar. Sa feng shui, ang mga makalat na lugar ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Tinatawag ito natin na sha qi na maaaring makaapekto sa mga aspeto ng buhay tulad ng swerte, kalusugan, relasyon at pag-ibig, trabaho at karera, pag-unlad at pag-angat ng ating kabuhayan. Pangatlo, iwasan din ang madidilim na lugar. Pang-apat, iwasan at itapon ang mga sirang bagay. Panglima, tanggalin ang mga negatibong simbolo sa loob ng ating tahanan. Paano magagamit ang feng shui para naman sa kusina? Linisin at alisin ang mga kalat. Panatilihing maliwanag at maaliwalas
ang buong kusina natin. Iwasan ang paglalagay ng stove or burner sa harap ng pintuan at iwasan din na magkatapat ang stove o lababo o di naman kaya stove o refrigerator. Gamitin ang warm color sa kusina. Magdagdag ng mga buhay na halaman pero huwag masyadong super malalaki, yung maliliit lang. Paano naman natin pwedeng gamitin ang feng shui sa silid tulugan o sa mga bedroom natin? Una, ilagay ang mga kama malayo sa pintuan at iposisyon ito in a command position. Ibig sabihin, kung nakahiga ka, makikita mo agad ang pintuan. Gamitin ang mga nakakapagpakalmang kulay. Iwasan ang mga kalat at gulo at iwasan din na may mga nakalagay na mga kalat at gulo sa ilalim ng higaan. Gamitin ang katamtaman o dim light sa gabi at papasukin naman ang liwanag ng araw during the daytime. Pwede kang magdagdag ng halaman na angkop sa silid tulugan. Bakit dapat natin gamitin ang feng shui? Baka may magtanong sa inyo, bakit ko ba kailangang sundin ang feng shui? Ang feng shui po ay tumutulong. Tumutulong, una, balansehin ang enerhiya sa loob ng tahanan at espasyo natin. Kasi kung hindi balanse, gulo ang aabutin. Pagbubutihin nito ang relasyon natin sa mga taong kasama natin sa bahay. Palalaguhin ang aspeto ng ating kayamanan at patataasin ang ating productivity. At, of course, pagpapalain tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Paano naman natin gagawin kung meron tayong study room o library o di naman kaya sa mga opisina natin? Una, ilagay o iposisyon ang mesa sa command position. Yung dapat nakaharap tayo sa pintuan. Yung nakikita natin agad kung sino yung papasok. That is command position. Gawing maliwanag at well-lighted at maaliwalas ang study room o opisina natin. Iwasan din yung mga kalat, mga papel, kung ano-ano pa, na mga hindi na ginagamit, itapon na yan. Gamitin ang mga nagpapakalmang kulay. Magdagdag ng halaman na angkop din sa mga study rooms natin o di naman kaya sa mga opisina natin. Paano natin gagawin at paano natin ililikha ang harmony o pagkakasundo sa loob ng tahanan natin, sa loob ng study room natin o ng opisina natin? Upang makalikha ng harmony o pagkakasundo ng chi energy sa loob ng ating tahanan, narito po ang gabay natin. Balansehin natin ang enerhiya sa pamamagitan ng pagbabalanse ng 5 elemento: the fire, water, metal, earth, and wood. Sa pamamagitan ng paggamit ng kagamitan o accessories o dekorasyon o kulay na nagrerepresenta sa 5 elemento. Pwede tayong gumamit ng mga lucky colors, pwede rin tayong magdagdag ng mga halaman, at mahalaga na palagi nating iwasan ang kalat at mga basura. We need also to practice mindfulness. Sa pagtatapos ng vlog natin ito, by applying these feng shui tips na binigay ko, you can create a harmonious and prosperous home. Tandaan, feng shui is all about balancing chi energy to improve your life. At yan po ang good feng shui para sa mga tahanan natin. Abangan pa ang iba pang mga feng shui forecast at iba pang paghahanda para sa bagong taon. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay mga gabay po para sa inyo. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang karagdagang proteksyon, karagdagang gabay at karagdagang kaalaman. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin hindi lamang swerte but more blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at puno-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-antabay, patuloy na pagtangkilik at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel. Love you all. Ingat always.